Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Aquarius mula November 1 to 15, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang kung hindi man para sa inyo. Itong magiging reading, di baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na nakalala niyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin niyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag niyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative, depende sa kung anong mapipick up po energy. Kung hindi man mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to kung hindi pa ready dito na. So, ang last deck. So, magsimula na tayo. Kasi mag-aaway dito. So, ano pwedeng pag-awayan? Ito. 9 of Pentacles. Siguro, may someone na gustong maging independent, ayaw ng isa. O pwedeng ang pag-awayan ay masyadong magastos. So, case-to-case basis. Ano pa? Sabihin natin work-related issues ang pwedeng pag-awayan dito. Pero maganda tong dalawa. In a way na maayos din yan, yung conflict dito. Dahil dasan to, ito na pinaka-the best na gusto nating makuha sa tarot. Kasi nasa kanya na lahat ng blessing. Tingin ko mas maganda to kaysa sa mas malawak yung blessing na kayang ibigay ng dasan kaysa sa Wheel of Fortune. Kahit naman sa planet diba? Sabagay, wala namang magaling, pinakamagaling sa mga planet. Pero kung titingnan mo yung sun, diba? Mas malaki siya kaysa sa Jupiter. May nabasa nga ako, sabi, kaya mo raw i-fit yung Jupiter ng 10 Jupiter sa sun. Hindi ko sure kung tama ba yung memory ko. At yung Saturn, 12. 12 na Saturn ang pwede mong i-fit sa sun. Pero again, hindi ko maalala kung tama ba yung nabasa ko. Matagal ko nang nabasa yun. Pero, ang tawag dito, totoo. Diba? Yung pinaka-totoo. Malaki talaga ang sun. Sa lahat-lahat, pinakamalaki siya. Sabagay, hindi naman siya planet. Pero siya nga yung pinakamalaki dun sa orbit planetary system. Chorbanes. At kung walang sun, wala rin yung mga planet. So, siya yung nagbibigay buhay sa mga planet. Kaya siya yung pinaka-important para sa akin. So, magiging blessed in a way na maayos pa tong gulo. Eh, ano tong Hierophant? Bakit may Hierophant? Siguro, kaya maayos to ay may someone na magbibigay advice. Kasi counselor to May ibang meaning din ng Hierophant ay counselor o counseling. So, sabihin natin gulo sa workplace. So, eksena yung someone na in authority, like HR, admin, pagbabatiin ng mga magkakaaway. O, aayusin ang gulo, syempre. So, kung yun ang case, kasi nga pwedeng work-related issues to,
Pero kung di work-related issues, ganun pa rin naman. Maayos pa rin. Okay, dahil sa presence nitong Hierophant. Kasi may someone na influential influential na parang darating para magbigay advice o pagbatiin yung mga magkakaaway, ganyan. O pag-aayusin ang kanya-kanya opinion, beliefs. O siguro sa pamamagitan ng religion. Siyempre, pag religion na yung pinagbasehan mo. Diba? Kaya nga pag Pasko, diba? Yung mga magkakaaway, nagkakabati. So, ibang nadudulot ng religion. So, yun, baka religion, who knows? Kaya magbabati. Ano may isip? Anyways, ang mahalaga ay magkakayos. Okay? Kasi independence to pwede rin kasi independence kung dito work-related issues. Kasi, halimbawa, magkarelasyon. So, case-to-case basis, sabihin natin possessive yung karelasyon. Ayaw niya na maging independent yung partner niya. Gusto niya kasama sila palagi. Gusto nung partner, siya lang yung nag-iisip. Sunod-sunuran lang yung partner. So, ayaw niyang nagsosolo to, magdesisyon. Ganun yung kung magka-relasyon. Gusto lang nung partner, dumepende yung isa sa kanya. Yung isa naman, gusto nga magsarili na ng kanyang desisyon. So, yun yung pwedeng quarrel dito. So, ano, case-to-case basis. Anyways, punta tayo dito. So, dito sa gitna, yung last deck. Ano to? Excuse me. Kakadaldal ko na hinahangin na yung tiyan ko. So, dumidigay ako. Anyways, ano ba to? Well, ano to may manliligaw tayo doon. So, ito ay usually card ng attraction. Ang problema natin, attraction o seduction, temptation, na partneran nito. Ito kasi yung card ng jealousy. Problema talaga in general. Dito na siguro yon. Naisip ko ano bang pwedeng problem dito. So, kung isasama natin yung taraw dito sa oracle, probably ang pinag-awayan dito ay jealousy. Sabagay, pag sinabi mo jealousy, hindi naman necessarily jealousy in a way na may cheating na nagaganap. Jealousy. Pwede rin kasing may ganitong case na sila mag-partner yung naiinggit sa isa't isa. May case na ganun. Lalo na kung yung partner ay may pagka-narcissistic. So, ayaw niya naangatan siya. So, may case nga na gano'n, di ba? Nangyayari yan sa totoong buhay na yung mismong partner, siya pa yung naiinggit sa partner niya na ayaw niyang may magandang nangyayari sa kanya, ayaw niyang naangatan siya, ayaw niya nagiging famous. So, ang ginagawa niya, ayaw niya magtrabaho.
sasabihin niya dun sa partner niya, huwag siya magtrabaho para hindi siya masapawan. O lagi niyang nilalait. So, kung sino po yung mag-partner, sila po yung nag-aaway dahil lang sa jealousy na wala namang third party involved. So, again, nangyayari yan sa totoong buhay. So, case to case basis. May iba na jealousy due to third party situation. May iba naman na yung mismong partner, yung nagsiselos doon sa isa pang partner niya. So, silang dalawa, Diyos ko, sila din yung nag-aaway dahil lang sa inggit. Kaloka. Pero don't worry, maayos nga rin to. Kung magkadikit sila. Pero kung hindi magkadikit, yun nga, selos. Ano to? Relasyon. Selos talaga. Wala akong maisip na iba Teka, gawan ko ng ibang scenario. Pwede rin naman ganito. Ibang case, kung walang third party, ang pwedeng pag-ugatan ng problema ay away sa pera. May someone na nandudugas tungkol sa topic ng pera. So again, case to case basis, kunin nyo lang yung info na sa tingin nyo ay fit sa inyo. Kung di man to kapartner nyo na nangungupit, nangungupit o lagi nagde-demand tungkol sa pera. Hindi man partner nyo, edi magulang, kapatid. Sabi niya, may someone na malapit sa inyo na nagde-demand tungkol sa pera o nangungupit niya. O pwedeng utang to. Nangutang yung kakilala nyo, tapos nung sinisingil na ayaw na magbayad. Diba? Naloko kayo. Sabi magbabayad daw ng gantong petsa. Hindi nagbayad. Inakbuhan na kayo. O sabi daw niya, sa ibang panahon na lang daw siya magbabayad. So, asang-asa kayo na sa ganitong petsa, magbabayad siya pero hindi natuloy. So, again, case to case basis. Anyway, basahin ko na lang to. Dali naman to intindihin. Laughter. You need a good laugh. Listen to your true feelings. Don't let others talk you into doing something that you know is wrong. At ang huli, finish what you've started. You've started something important and now it's time to complete it. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For